Planchado na rin ang barangay at SK election sa Central Visayas. 16,000 personnel naman ang magbabantay sa halalan sa rehiyon. May detalye si Jessie Atienza ng PTV Cebu. Todo na ang paghahanda ng nasa 6,000 mga guro sa lungsod ng Cebu. Lalo't sila ang may malaking responsibilidad sa araw ng eleksyon. Hindi lang ang mga pupunta sa voting precincts ang kailangan nilang asikasuhin. Kasama na ang mga persons deprived of liberty o PDLs. Ayon sa COMELEC, aabot sa halos 2,000 ang mga botante mula sa Cebu City Jail. Iba kasi yung PDL support staff ang gagawin is kunin yung balota doon sa presinto. And then yung balota sa presinto dalhin sa jail facility, doon sila magboto. And then before the end sa botohan, ibabalik yun sa presinto kung saan nanggaling yung balota. In every election, nag-i-improve tayo. So, yung ano naman flow natin, yung mga electoral board natin, pabalik-balik naman lang sila. But need to be refreshed. Samantala, nasa 10,000 mga PNP personnel naman ang nagsama-sama para sa multi-agency send-off ceremony. Kasama na rin ang mga nasa 2,000 personnel ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, National Grid Corporation of the Philippines, Disaster Team at COMELEC upang masigurong matiwasay at ligtas ang paparating na eleksyon sa Central Visayas. Kamakailan lang, una na ring nagpadala ng mga tropa ang Visayas Command ng AFP sa Negros Oriental bilang dagdag puwersa sa pagsiguro ng seguridad sa probinsya, kung saan 9 na barangay ang isinailalim sa COMELEC watch list. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.